San kayo pupunta? Sa Nayanggaw ba? Tanong nung isang lalaki. Masyado kang mainit, binata. Iligtas niyo muna yon bago tayo mag-usap. Kayo ba? Kayo ba ang nangyanggaw sa anak nung amo ni Mang Arnel? Anong paka niyo sa amin? Bakit niyo kami pinagmamatyagan? At anong alam niyo sa barkong sinakyan ko? Totoo nga ang sinabi nila. Matapang ngayon ang may hawak ng palaraw. Paano kung sabihin ko sa iyong, pinagmamatyagan ka namin dahil sa gusto naming makuha ang hawak mo? Ganun ba nila lang? Yun lang ba? Sige, kunin mo at iaabot ko to sa'yo. Hindi ako tanga, tagapagmana. Alam ko na hindi ko mahahawakan ng balaraw sapagkat masusunog lamang ako. Pero sige, tutal bumaba ka na rin lang sa inyong kariton. At dahil sa nandito ka na, may iba namang paraan para makuha yan. Tumingin yung lalaking yun sa isa niyang kasama. Hindi yun umiimik, pero tumunog iyon ng parang ganito. Sabi niya. Pagkatapos ng tunog na yon na parang alulong, biglang may mga lumabas na iba pang nilalang sa likuran nung dalawa. Dun kasi sa puno ng ipil ay medyo makahoy na rin. At mga nasa 4 pa yung lumabas sa likuran nung dalawang nilalang. Samantala ay nasipat naman ni Hazel ang paglabas ng mga yon. Tay, yung talibong, dala mo ba? Tanong ni Hazel sa kanyang ama. Oo anak. Aba, bakit? Ano bang nangyayari? Akin na muna yan, tay. Hawakan niyo muna si Denden. Susunod ako kay Atan. Binunot ni Mang Arnel ang talibong at inabot ito kay Hazel. At pagkaabot niya nito, ninenervyos ako anak pag hinahawakan mo yan Dahil para kasing nagiging sanggano ka pag nahahawakan mo yan. At tiyak na may mangyayaring hindi maganda. Huwag ka na masyadong magsalita, tay. Tutulungan ko lang si Atan. Hawakan niyo na lang si Denden. Pagkasabi nun ni Hazel, dali-daling bumaba din ito sa kariton at nag-aapurang naglakad papunta kay Atan. Sa kaganapan naman sa kinatatayuan ni Atan, nang makita niya ang mga lumabas na nilalang. Kung sa tao mo ikukumpara ang itsura ng mga yun, halos lahat yun ay parang kaidaran lang ni Atan o ni Hazel. Pero ang mga mata nila ay parang sa pusa. Kung titignan mo ng maigi. Maiitim ang balat ng mga yon, pero ang katangi-tangi sa mga ito ay iisa ang kulay ng kanilang buhok. Purong puti o parang uban na yung tekstura nun. Nang humakbang yung dalawang nasa unahan na nakausap ni Atan, papalapit na sa kanya ang mga yon. Nang bigla namang dumating si Hazel sa tabi ni Atan. Hazel, bakit ka pa sumunod? Nakita ko kasi na marami sila. Baka mahirapan ka. Tsaka kakahilom lang ng mga sugat mo Kaya ko ring makipaglaban, Atan. Pero tutugon sana si Atan kay Hazel. Atan, tignan mo. Wika ni Hazel nang medyo pabulong. Sabay tingin sa kanilang harapan nang makita yon ni Atan, yung dalawang lalaki na naunang humakbang paabante sa kanila. Medyo napatigil din ang mga ito sa pagdating ni Hazel. Pero nang masikatan ng araw ang dalawang yun, biglang nag-iba ang kulay ng balat ng mga ito nang napakaitim. Tapos ay naging puti rin ang kanilang mga buhok.
at naging kagaya ng iba pang lumabas sa likod ng mga ito. Kasi kaninang kausap pa lamang yun ni Atan. Yung mga mata lang naman nun ang iba. Itim ang buhok ng mga yon kanina at kayumanggi ang kulay ng balat. Medyo nanlaki ang mga mata ni Atan. Dahil ang mga aswang na yon, kahit na nagpalit na ng kaanyuan, ay hindi naaapektuhan ng sinag ng araw. Nang biglang may bumulong sa likuran ni Hazel at si Cyrus iyon, ang gabay ng mutya ng apoy nito. Mga gabunan. Mga sinaunang gabunan, Hazel, ang mga yan. Sinauna? Habang kinakausap naman ni Hazel si Cyrus sa kawalan, bigla namang naramdaman ni Atan ang parang paggising ng mutya ng unggoy sa kanyang katawan. Sabay pagsasalita ni Cartel sa kanyang isipan din. Bakit? Bakit nandito ang mga yan? Salita ng boses ni Cartel. Anong ibig mong sabihin, Cartel? Liwanagin mo. Salita ni Atan. Mga sinaunang gabunan ng mga yan, Atan. Nakikita mo ba ang kanilang mga buhok na kulay puti? Iyan ang palatandaan ng mga pinakamatatanda at pinakamalalakas na gabunan, Atan. Ang pinagtataka ko lang, Atan, sobrang layo na ng panahon kung saan nanggaling ang mga yan. Ang ibig kong sabihin, Atan, ay hindi lang dekada lamang, kundi siglo. Maraming siglo, Atan. Ano? Siglo? Paano sila nakarating sa panahon na to? Hindi ko alam, Atan. Pero kung gusto mong masagot ang iyong mga katanungan, bumalik ka sa bayan ng Makilala, sa kabundukan kung saan nakuha mo ang mutya na aking ginagabayan. Kung buhay pa ang aswang na nakausap ni Talim, 5 taon bago niya ibigay ang sarili niya sa iyo at bumalik sa pagiging talim. Ganun ba, Cartel? Tsaka na yan, mukhang mapapalaban tayo eh. Walang problema, Atan. Andito ako. Sa saglit na pakikipag-usap ng dalawa sa kanilang isipan ng kani-kanilang gabay sa hawak nilang mga mutya. Pati ang antingerang pinamanaan ng mutya ni Kapambulod ay makikialam pala. Makinig ka, babae. Kung ayaw mong masangkot sa isang malaking gulo, pwede na kayong umalis ng iyong ama at iwan ang tagapagmana sa amin. Babala ng nilalang kay Hazel. Huwag mo kong utusan kung anong gagawin ko, aswang. Mga salot kayo. Galit na galit ako sa inyo. Kaya hindi ko kayo hahayaan na manaig din dito sa aming lugar. Ganun ba? Hindi mo alam ang sinusuong mong problema, iha. Sa pagsasalitang ganon ng aswang, bigla itong ngumisi sa kanilang dalawa. Sa pagbabaga ng mga letra ng balaraw na nakaukit at sa pagsilaw ng talim ni Hazel sa pagtama ng liwanag ng araw, bigla na lang kumilos yung dalawa na nasa harapan nila ni Atan nang walang sabi-sabi. Sa ating mga imahinasyon, sa pagpitik ng pindulo ng orasan ng segundo, doon naman ay agad na umalimpuyo ang malakas na hangin at bumalot na parang baluti kay Hazel. Mas agresibong umatake si Hazel dahil siya na ang unang humakbang para salubungin ang dalawang nilalang. Sa pagwasiwas ni Hazel ng kanyang talibong, wala siyang tinamaan nun. Nakailag agad yung dalawang nilalang. At dun nga, sa kaliwanagan ng araw ng umaga, nakita ni Mang Arnel kung paano nakipaglaban ang kanyang anak at si Atan. Napapawi ka na lang ng pagmura si Mang Arnel
habang hawak ang bata. Dahil si Atan naman ay hindi na nakaalis sa kanyang kinatatayuan din. Dahil sa yung ibang 4 na kasamahan nung aswang, inatake na rin siya ng mga sandaling iyon. Sa pag-ilag ni Atan sa unang pag-atake ng isa doon, halos lumiyad ito. Pagliyad niya, agad niyang inirebersa ang pagkakahawak niya ng kanyang balaraw sa pinakamagandang posisyon na maitatarak niya ito sa aswang na umatake sa kanya na makalumang gabunan nga. Pagbaon ng 13 talim sa aswang. Sa pagkakakita naman ni Mang Arnel sa pagkamatay nun, nagimbal ito sa kanyang nakita. Dahil yung aswang na tinamaan ng saksak ni Atan ay bigla na lang pumayat hanggang sa naging kalansay na lang ito, yung butot balat na parang tuyong-tuyo ang itsura. Parang yung umimpis na gulong na nabutas. Ganon. Napapahigpit na lang ng kapit si Mang Arnel sa hawak niyang bata sa nakikita niya. Sa pag-ikot naman ni Hazel ng mga sandaling iyon at baling ng tingin sa dalawa niyang kaharap na aswang, ginamit na niya ang bilis ng mutya ng hangin upang mahabol niya ang mabilis na pagkilos ng mga yon. Ngunit biglang lumitaw sa likuran nito yung isang aswang. Sabay kalmot sa kanya ng mahahabang kukunon. Ngunit hindi yun umubra sa baluting hangin ni Hazel na protektado ng gabay niyang sibuyas. Pero parang naitulak pa rin si Hazel sa pagtama nun sa kanya. At dahil doon ay muntik na itong masubsob. Pero bago ito masubsob sa lupa, ginawa niyang panungkod ang kanyang talibong. Sa pagbaon ng kanyang talibong sa lupa, biglang lumitaw noon yung isang aswang sa kanyang tagiliran. Walang ano-ano ay sinipa si Hazel. Dahilan upang bumaliktad ito. Naramdaman niya ang ataking yun. Ibig sabihin ay malakas talaga ang mga sinaunang gabunan na mga yun. Kasi partida, may bumabalot pa noon kay Hazel na bakod ng hangin. Pero parang tumatagos pa rin ang lakas ng atake ng mga yun. Samantala, si Atan ay nakikipagbunuan naman sa natitirang 3 na kanya ring kaharap. Pero nang malingon niya ang pagbaliktad ni Hazel, agad niyang iwinasiwas ang kanyang balaraw upang dumistansya sa kanya ang mga aswang. Pagdistansya ni Atan sa mga yon, "Hazel!" Sigaw niya sabay takbo nito ng mga ilang hakbang upang saklolohan si Hazel. Dahil nakita niyang mabilis na sinundan yon ng sumipa rin kay Hazel at lulundagan na siya nito upang ibaon ang matatalas nitong kuko. Ginamit ni Atan ang bilis ng pagsasanib nila ni Cartel. Sabay lundag niya ng pagsipa sa aswang mula sa ulunan ni Hazel ng 2 niyang paa. Umabot si Atan at tumumba yung aswang. Pagtingin niya sa kanyang pagkakahandusay sa lupa, nasa pagitan siya ng hita ni Hazel. Pasensya na, salita pa ni Atan. Di na lang nakasagot si Hazel sa bilis ng pangyayari. Namula na lang ito sa ekspresyon ng mukha niya. Sabay bangon ng mabilis na noon ni Atan. Pero nung babangon na si Atan, may sumunggab sa kanya at hinawakan siya nito. Kaya nagpagulong-gulong silang dalawa sa pagdapo nun. At habang nangyayari yun, ay may lumundag na naman kay Hazel. Pero sa pagkakataong yon, nakahanda na ang talibong ni Hazel. Kaya bago dumapo yung nilalang na yon sa kanya, baon ng talibong ni Hazel sa mismong dibdib nung nilalang. Sa epekto naman ng mutya ni Hazel ng apoy na ipinaloob niya sa hawak niyang talibong, agaran na sumilabang aswang sa pagkakabaon niya ng patalim. Agaran din namang hinugot ni Hazel ang kanyang talibong at agarang umalis ng napakabilis sa kinalalagyan nito.
dahil dadaganan na siya nung aswang na umaapoy. Samantala, si Atan naman ay nakikipagbunuan pa rin ng lakas sa lakas sa aswang na sumunggab sa kanya. Hindi niya kasi maitarak ang balaraw niya dito dahil sa nahawakan at pinipiga ng aswang ang braso nito malapit sa may bandang pulsuhan niya. Kaya binigyan ng malakas na suntok ni Atan yung aswang gamit ang kaliwa nitong kamay. Pero parang walang talab yun sa aswang. Malapit nang mabitawan nun ni Atan ang balaraw dahil sa pagpihit ng aswang sa kanyang kamay. Yan bang gusto mo? Salita ni Atan. Sabay binitiwan na niya ng tuluyan ang kanyang balaraw. Pagbitaw niya doon, nailapag ito sa lupa. Tapos, ang ginawa niya, biglaan niyang puwersahang ibinaliktad sa kanyang kanan ang pagbubunuan nila ng aswang. Nasa ilalim kasi noon si Atan nung una. At pagbaliktad nung aswang, napunta na ito sa ilalim ni Atan at nahigaan niya ang nakalapat na balaraw sa lupa. Idinikdik ni Atan ng pagtulak yun sa pagkakahiga, dahilan upang Aray! Ah! Aray ka! Napaso ang likuran ng aswang nung balaraw, dahilan upang manghina ito. Kaya nung nakabitaw na ang aswang kay Atan, agad siyang tumayo at sinipa yung aswang. Sabay pulot ng balaraw, sabay tarak nito. Ganon ulit ang nangyari sa aswang. Umimpis yung aswang hanggang sa naging butot balat na lamang ito. Dahil sa kakayahan na ipinamalas nun ng dalawa, nag-alangan na yung tatlo pang natitirang aswang na atakihin sila. Sa paglingon ni Atan kay Hazel, nakaamba ang talibong nito sa tatlong natitirang makalumang gabunan. At salita niya ng, Sige! Sige! Lumapit kayo! At nang maiubos ko na ang hinanakit ko sa mga aswang na kagaya nyo, na pumaslang sa pamilya ko. Sa pagsasalita ni Hazel, hindi kumikilos ang mga yon, pero umaangil ang mga ito. Mabilis na lumapit si Atan sa mga yon at iniamba rin ang kanyang balaraw. Pagkatapos, biglang nagsalita itong isang aswang. Magpasalamat ka, tagapagmana, at ikaw, babae! Dahil nasa kalagitnaan tayo ng umaga, kaya mas nakakalamang lang kayo ng konti. Hindi pa ito ang katapusan. Umpisa lang ito, tagapagmana! At damay ka na rin, babae. Wini kayo ng isang aswang habang dahan-dahan silang umaatras patungo sa kakahuyan na nakaharap pa rin sa dalawa na nakahawak ng kanya-kanyang patalim na nakaamba. Ang talibong at ang talim. Akala mo ba, tagapagmana, isang magandang regalo sa iyo ang balaraw na yan? Hindi! Dahil isa yang sumpa. Dagdag pa nung aswang na salita bago sila makapasok sa kakahuyan at tuluyan nang nawala. Nang maramdaman ng dalawa na wala na ang presensya ng mga yon, ay tuluyan na rin silang kumalma at bumalik sa kariton. At naabutan nilang nanginginig sa takot yung bata, pati si Mang Arnel. Anak, ayos lang ba kayo? Hindi ko akalain na pati pala umaga ay kayang umatake ng mga aswang. Ayos lang kami, Mang Arnel. Salita ni Atan. Ibang klase ang mga aswang na yun, tay. At mukhang babalik pa sila. At ayon sa aking gabay, mga makalumang gabunan daw ang mga yon. Tugon naman ni Hazel. Gabunan? Hindi ba yun yung malalakas na uri ng aswang? Oo, tay. Pero hindi nga lang basta gabunan. Makaluma daw sila.
Nagkatinginan naman si Atan noon at Hazel. Doon lang din nalaman kasi ni Atan na nakakausap din pala nito ang kanyang gabay. Gaya niya. Abay, sumampa na kayo dito sa kariton para makaalis na tayo agad. Baka humabol pa ang mga yun eh. Pag-aapurang sabi ni Mang Arnel. Doon nga ay sumampa si Atan at Hazel sa kariton at agad na binugaw na ni Mang Arnel ang kalabaw nito. Hey! 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 Nakakatakot naman dito sa lugar natin, Hazel. May bigla na lang lumabas na mga gabunan. Alam nyo palang mga gabunan, Itay? Abay, oo naman anak. Naikwento na niyan sa akin ng lola mo dati pa, nung siya pa ang antingera dito sa atin. Nako, ang iniisip ko lang ngayon, kung sino naman kaya ang yumanggaw sa anak ni Don Pording. Yun din kaya ang mga yon? Mang Arnel, hindi natin alam sa ngayon kung sino po ang yumanggaw sa anak ng amo nyo. Pero nung nagkakagirian kami ng usapan ng mga yon, nabanggit nila na alam nila kung saan tayo tutungo. Ibig sabihin ay may alam sila sa pagkayanggaw ng anak ng amo nyo po. Ay, ganun ba, Atan? Nakakatakot talaga. Ano kaya ang pakay ng mga aswang na yon? At bigla na lang silang nanggugulo dito. Parang mga kabuting lumitaw. Nagkatinginan na lang ulit si Hazel at Atan at hindi na lang nagsalita. Dahil maliwanag naman kay Atan na ang balaraw ang pakay ng mga ito. Sa isip-isip noon ni Atan na parang kasalanan pa niya kung bakit biglang umusbong ang mga makalumang gabunan sa lugar. Dahil sa pagdating niya doon ay parang nagdala ito ng mga kampon ng dyablo mula nung sumakay siya sa barko. Minuto pa ang lumipas at narating na nila ang bahay nila Don Pording. Pagpasok ng kariton ni Mang Arnel sa malawak na bakuran nito, agad na sumalubong ang isang katiwala sa kanila at inaya na pumasok sa malaking bahay. Namangha naman si Atan sa bahay dahil sa sobrang laki nito. Nagawa sa magagandang klase ng kahoy at parang gawa yun sa mga disenyong galing pa sa mga banyaga. Makaluma pero eleganting tignan nung mga panahong iyon. Pagpasok nila sa bahay. Arnel! Buti dumating na kayo. Oho, Don Pording. Andito na po ang anak ko at kaibigan niya. Kasama yung bata. Salamat. Salamat naman kung ganon. Sa pagsasalita nun ni Don Pording, may bigla na lang tumatakbong isang lalaki na medyo may edad na rin na nagmula sa isang bahagi ng bahay na nagwiwi ka ng, Don Pording! Don Pording! Hindi ko na ho kaya. Hindi ko kayang gamutin ang anak nyo. Ibang klase ang pagkayanggaw sa anak nyo. Malapit na itong maging animal. Salita nung matanda. Nang masipat ito ng dalawa, si Hazel at Atan. Halata nila sa matandang yon na isa rin yung manggagamot. Pagkatapos ay bigla na lang umalingaw-ngaw sa loob ng bahay ang isang napakalakas na alulong. Sa pagkakarinig nila ng alulong, Ayoko na! Salita ng matanda na tumatakbo na isa ring manggagamot at dali-dali nang tumakbo sa malaking pintuan ng bahay na yon at diretso na itong umalis. Sandali! Salita pa ni Don Pording. Hazel, Iya, ngayon nakita nyo na ang reaksyon ng manggagamot na yon sa karamdaman ng aking anak. Alam nyo na rin siguro kung gaano kalala ito. Sinabi nila na nayanggaw ang aking anak. Pangalawa na yon sa manggagamot na ipinatawag ko. Pero sumuko pa rin. Ibig sabihin ay pangatlo ka na, Hazel, sa titingin ng kalagayan ng anak ko. Noong mga nakaraang linggo, nagsimula ang pag-alulong niya ng ganyan. At ngayon ay nagiging madalas na. Nakakausap pa naman namin siya ng matino.
Paminsan-minsan, pero madalas ay nagwawala na rin ito kapag hindi namin nabibigyan ng makakain tulad ng atay ng baboy na hilaw, pati nga manok na buhay. Diring-diriman kami sa kanyang ginagawa ay wala akong magagawa dahil anak ko siya at kailangan niyang mabuhay. Kaya sana, Hazel, pakiusap ko. Sana ay mapagaling mo na ang aking anak. Silyado ng kadena at kandado ang silid. May nagbabantay na 3 katao doon. Kaya kung gusto niyo siyang tingnan, Hazel, ay pwede mo na siyang puntahan ngayon. Yaman din lang na umatras na rin yung isang manggagamot. Mga paliwanag ni Don Pording kina Hazel. Sige ho, Don Pording. Titignan ko ang inyong anak. Pero kasama ko po si Atan. Ito pong katabi kong lalaki. Magandang araw ho, Don Pording. Bati ni Atan sa pagpapakilala ni Hazel. Ganon din sa'yo, iyo. Tugon ni Don Pording kay Atan. Kaya ho ko siya isasama, Don Pording. Dahil marunong din po ito sa panggagamot. Ganun ba? Di mas maigi, Hazel. 2 kayo natitingin sa aking anak. Salamat kung ganon. Handa akong magbayad ng maraming salapi. At kung mapapagaling nyo ang aking anak, bibigyan ko pa kayo ng 2 ektaryang lupa. Tag-isa kayo. Sige ho, Don Pording. Titignan po namin ang aming makakaya para malunasan po ang inyong anak. Sige, asahan ko yan, Hazel. Kaawaan sana ng Diyos ang aking anak. Amancio, samahan mo sila sa silid ni Esmeralda. Utos ni Don Pording sa katiwala nito. Kayo na lamang ang pumunta sa silid. Dahil hindi ko kayang matagalan na tignan ang kalagayan ng anak ko sa ngayon. Parang nadudurog ang puso ko pag nakikita ko siya nang malapitan sa kanyang karamdaman. Dagdag pa ni Don Pording. Dahil doon ay nagpaiwan na rin si Mang Arnel at ang bata sa baba ng bahay na masasabing mansyon sa pagkakaalam nila sa malalang kalagayan nung anak ni Don Pording na ayon sa pangalan niya ay isang babae. At doon nga ay sinamahan ng katiwala si Atan at Hazel sa silid ng babae sa itaas palayo ng bahay. Kaya mula doon ay umakyat na itong 2 sa pangalawang palapag ng bahay. Nakakabingi ang katahimikan at may naririnig sila na parang boses na parang kinakausap ang sarili. Bukod doon ay ang pagkalmot ng mga kuko sa dingding ng bahay. At tunog ng kanilang paglalakad sa sahig. Nang marating na nila ang isang malaki ring pintuan na gwardyado ng 3 kalalakihan. Pansin nila na parang sinadyang binutasan ng 2 pintuan ng magkabila na saktong kumasya ang kadena. Butterfly kasi yung estilo ng pintuan na yon at nakakandado ang kadenang yon. Buksan niyo ang pinto. Mga manggagamot ito. Inapunta ni Don Pording para tignan ang dalaga. Baka tumakbo ulit ang mga yan kapag nakita nila si Esmeralda. Basta buksan mo na lang. Paano nila malalaman kung di nila susubukan? Pagkasalita nun ni Amancio na katiwala doon, binuksan ng isang nagbabantay doon na may hawak ng susi ang silid. Pagkabukas nun ng silid ng babae, agad na nagtakip ng ilong ang mga to. Naamoy din ni Atan at Hazel ang nakakasukang amoy mula sa loob ng silid. Maalimuong yung amoy at sobrang baho. Parang tapunan nyo ng mga naaagnas na karne. Ganon. Pasok na kayo at isasara na ng pinto. Salita pa nung isa
habang nakatakip ang bunganga at ilong nito. Pumasok si Atan at Hazel at halos masuka na rin nun si Hazel sa tindi ng amoy sa loob. Pagkapasok ng dalawa sa silid, sabay sara ng pinto nung nagsalita. Napakalaki ng silid na yon. Nang tinignan nila ang buong palibot ng silid, nakita nila ang isang babae na nakaupo sa isang sulok ng silid na to, na nakataas ang mga tuhod sa harap niya at nakahawak doon ang dalawa niyang kamay. Yung para bang nilalamig, ganon. Nakasuot pa ito ng bestidang puti na napakarungis tignan. Nakalaylay ang buhok nito sa harapan ng kanyang muka at tanging ang ilong at dalawa niyang mata ang makikita mo doon. Pero sa itsura ng kanyang buhok ay parang ilang buwan na itong hindi naliligo. Atan, mukhang matagal nang pagkayanggaw sa kanya. Kawawa naman. Walang problema, Hazel. Hindi mo naman kailangan pang umusal o gumamit ng mutya o pausukan ng pasyente upang isuka ang animal sa tiyan niya o mapalabas ito. Maididikit ko lang itong aking balaraw sa kanya. May pag-asa na tayong mailigtas siya. Kaya ng balaraw na to na sunugin ang anumang kaluluwa ng animal na nananahan sa katawan niya. Ang iniisip ko lang naman, sa sobrang lala ng kanyang pagkayanggaw, baka pati siya madamay kapag ginawa ko yon. Pero kailangan pa rin natin yung subukan. Habang nag-uusap silang dalawa, ay lumapit sila ng bahagya kay Esmeralda nang biglang tumayo ito. Parang pusang mailap na nag-aangil ito sa kanila na para bang tinataboy ang dalawa. Umatras ng bahagya si Atan at Hazel dahil kahit na kayang-kaya nila yon, hindi naman nila pwede yung saktan ng basta-basta. Tas nagwika si Atan, "Sundin natin yung oras para madali nating mapuksa ang hayop sa katawan niya. Antayin natin ng takip silim. Mas aktibo ang yanggaw niya sa mga oras na yon. Mas madali natin yung mapapalabas." Sige Atan. Itatali na lang kaya natin siya mamaya. Ikaw? Kung yun yung gusto mo. Alam ko na. Babatuhin ko na lang siya ng tigalpo. Doon ay dahang-dahang umatras na ang dalawa at hinayaan muna si Esmeralda sa kanyang silid. Kumatok na si Atan at Hazel sa pintuan mula sa loob upang pagbuksan sila ng mga nasa labas. At sa pagbaba nila ng mansyon, doon ay kinausap nila si Don Pording na mamayang takip silim sa paglubog ng araw ay tuluyan nilang gagamutin o tatanggalin ang yanggaw kay Esmeralda. At ipinaliwanag nila noon ng proseso kung bakit gabi nila iyon gagawin. Naiintindihan naman ni Don Pording ang pagpapaliwanag ni Atan at ni Hazel. Doon na kumain si Mang Arnel noon ng tanghalian. Silang magkakasama upang antayin ang oras ng takip silim. Dumaan nga ang liwanag ng araw na yon at doon ay sumapit na ang oras na pinakahihintay nung dalawa. Dahil doon, agad na umakyat na ang mga ito patungo sa silid ni Esmeralda. Kasama noon si Don Pording. Si Don Pording kasama si Mang Arnel at yung bata. Pagpasok ng dalawa sa kwarto, patay ang ilaw, pero dala ni Hazel ang isang gasera. Nung una, di nila maaninag kung asan si Esmeralda. Hanggang sa nakita ni Atan yung babae sa bintana. Nakaapak ito sa paladpad ng malaking bintana at nakakapit ito sa nakasaradong takip nun. Para siyang butike, pero nakarap nga lang ito sa silid.
Hindi na nila noon kinailangan ang tali dahil sinabi ni Hazel kay Atan na babatuhin na lang niya ng tigalpo si Esmeralda. At pagkakita nga nila kay Esmeralda, biglang bumato ng tigalpo si Hazel dito at agad na nalaglag yon sa sahig mula sa saradong bintana. Doon ay agad silang lumapit ni Atan sa babae. Tinanggal ni Atan ang telang nakabalot sa kanyang balaraw. Pinalot niya kasi yun kanina. Nang malapitan nila sa sahig ang babae, nag-usal si Atan sa kanyang balaraw ng mga buhay na salita para sa pag-alis ng yanggaw. At agaran na ididikit na ni Atan ng balaraw sa babaeng nakahandusay. Pero biglang nagpumiglas yung babae at agad na gumapang ito papalayo sa dalawa na nakaharap pa sa kanila. "Lumayas kayo! Lumayas kayo! Lumayas kayo!" Paghihiyaw nung babae na parang lalaki yung boses. Babato na naman ng tigalpo nun si Hazel nang biglang tumayo yung babae. Nagtataka naman nun si Hazel. Parang hindi masyadong tinalaban yung babae sa tigalpong pinakawalan niya. Siguro sa isip niya dahil sa para sa mga purong aswang ang binitiwan niya. Ibig sabihin ay may malaking porsyento pa nung babae ang pagiging purong tao. Kaya nagwika yung si Esmeralda ng, Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Hindi ko na kaya." Bigla na lang umiyak ito na parang bumalik yun sa pagkatino. Tinugon yun ni Atan ng, "Huwag kang mag-alala, Binibini. Nandito talaga kami para tulungan ka. Huwag kang mag-alala. Hayaan mo akong makalapit sa'yo at tutulungan kita." Salita ni Atan. Tumangulang itong si Esmeralda na umiiyak at hindi sumagot. Umakbang na si Atan papalapit dito para ilapat na ang kanyang balaraw sa babae. At paghakbang ni Atan, "Atan, mag-iingat ka." salita naman ni Hazel ng pabulong. Di na nun umimik si Atan at sa ilang hakbang nito, nakalapit na ito sa babae. Itinaas ni Atan ang kanyang balaraw upang idikit ito sa tiyan ng babae. Hindi na rin umiimik nun si Esmeralda at umiiyak lang ito. Pero biglang, "Mga uto-uta! Mga uto-uta! Akin ng katawan na ito." Biglang naging boses lalaki ulit itong si Esmeralda, nagaralgal at bigla na lang nagkaroon ito ng pangil at agad na tumakbo sa pintuan ng silid na yun na parang gusto nitong tumakas. "Ang pinto! Isarado nyo!" Sigaw ni Atan. Buti na lang na isara agad yon ng mga nagbabantay sa labas at hindi umabot sa paglabas si Esmeralda. Ngunit kasabay ng pagsara ng pinto ay siya namang bigla ang pagkalabog ng bintana na parang may puwersahang nagbubukas nito. Pero itinuon pa rin ng dalawa ang pagtingin nila kay Esmeralda nang biglang napigtas ang kadena nung bintana. At pagbukas noon ay siya namang pagpasok ng malakas na hangin. Babato na ng tigalpo si Hazel ulit kay Esmeralda. Nang biglang namatay ang gasera na hawak ni Hazel sa ihip ng malakas na hangin na galing sa labas na bukas na bintana. Dumilim noon ang buong paligid ng silid at tanging liwanag lang ng buwan ang unang naaninag nila na pumapasok sa nakabukas na bintana. At bigla ang sa pagdilim ng silid, hindi na nila naagapan ang pagtalon ni Esmeralda sa bintanang nakabukas. Mabilis na tumalon iyon. Agaran naman na tumanaw nun si Atan at Hazel mula sa bintana. Kasi ang taas nun
baka kung napano na si Esmeralda. Pero sa pagkakakita nila sa baba, nakita nila si Esmeralda na nakangisi sa kanila kasama ang 3 kalalakihan na sa tingin ni Atan at Hazel ay siyang sumundo kay Esmeralda. Mga aswang ang mga yon. Ngumisi pa ang mga yon kay Hazel at Atan. Tapos ay tumakbo na ang mga ito. Nagkatinginan si Atan at Hazel ng mabilis. At sa isip nilang dalawa, hinding-hindi sila makakapayag na makakatakas sa kanila ang nayanggaw na si Esmeralda. Kailangan nilang maibalik yun ng gabi rin na yun. Dahil kung hindi, pag nailayo na nila si Esmeralda, siguradong mahihirapan na silang ibalik yun at magiging tuluyan ng aswang ang dalaga. Kaya dali-dali nung tumakbo papalabas ng silid itong dalawa. Anong nangyari, Atan? Anak! Bungad ni Mang Arnel. Pasensya na, Mang Arnel. Don Purding, nakatakas si Esmeralda. Anong gagawin natin? Huwag ho kayong mag-alala. Hahabulin namin siya kasama ng mga kalalakihan na pumunta dito. Hindi matatapos ang gabing ito na hindi namin siya nakukuha at nagagamot. Hindi na natapos ang pagsasalita nun ni Don Purding dahil sa agad na nagpaalam ang dalawa at lumabas ng mansyon. Dala ang talim ni Atan at talibong ni Hazel. Agad na inutusan ni Hazel ang gabay niyang si Cyrus noon upang pagmatyagan nito kung saan tutungo si Esmeralda. Kasama ang iba pang nilalang na sumundo sa kanya. Minuto pa ang lumipas at nagpapalipad hangin na ng bulong si Cyrus kay Hazel kung saan tutungo si Esmeralda. At ayon sa nakalap nito sa kanyang pagmamatsyag, patungo sina Esmeralda sa tabing dagat kung saan nakita nila noon si Atan. Doon ay lumakad ang dalawa. Medyo malayo pa ang dagat doon, kaya alam ng dalawa na mahahabol pa nila ang mga yun. Dahil naman sa pagpapalipad hangin ni Cyrus ng mga bulong kay Hazel, nalaman nila kung nasaan na ang mga ito. Kaya mga ilang oras ang lumipas. Naririnig na ng 3 nilalang ang paghampas ng alon sa dagat. At sa likod ng mga ito ay si Esmeralda. Narating nila ang dalampasigan, pero mula doon ay hindi na kumilos ang mga yon, na para bang may hinihintay sila sa dalampasigan. Maya-maya pa, paglagpas ng 12:00 ng gabi, biglang isang napakalaking makalumang barko ang papadaong sa pampang at doon ay napangiti ang 3 aswang na kasama ni Esmeralda. Sabay tingin sa kanya at salita nung isa ng umpisa pa lang ito. Mag-iipon tayo. Makakapunta ka na rin sa isla namin. Pero sa pag-uwi ka nun ng nilalang, bigla namang sa di kalayuan. Hoy! Mga aswang! Ibalik nyo sa amin ang babaeng yan! At lumayas kayo dito! Salita ni Atan ng papasigaw. Nandoon na sila ni Hazel. Nanlaki naman ang mga mata ni Hazel nang makita niya ang makalumang barko na papadaong. At nagwika ito kay Atan ng, Atan? Atan? Yan ba yung sinasabi mong barko ng mga aswang? Hindi naman agad nakasagot si Atan at salita niya ng, Bakit? Bakit nakabalik pa ang barkong to? Ano bang nangyayari? Salita ni Atan ng medyo pabulong. Oo, Hazel. Yan ang barkong nasakyan ko. Hindi ako maaaring magkamali.
kasabay ng pagkakakita ng dalawa sa barko ay ang pagbabalik sa memorya ni Ethan ng bangungot na nangyari sa kanya sa barkong iyon. At sa paglapit nito sa pampang, nakita ni Hazel ang mga sumasabay ng mga naglili parang mga nilalang sa tuktok nun. Huli na ang lahat, tagapagmana. Nandito na ang aming mga kasama para sunduin kami. Salita nung aswang kay Ethan at Hazel. Magkakamatayan muna tayo dito bago nyo makuha ang babaeng yan. Sino? Sino ang mamamatay, tagapagmana? Kung meron bang mamamatay dito, kayo lang yon, ng nobya mong antingera. Tumahimik ka. Tumahimik ka, aswang. Kayo ang dapat mawala sa mundong ito dahil nagdudulot kayo ng kaguluhan at pangamba sa mga tao. Tsaka hindi ko pa nobyo si Ethan, ha? Salita ni Hazel na galit, tapos medyo namula nung sinabi niyang hindi pa raw niya nobyo si Ethan. Hindi naman nakaimik si Ethan sa sinabing yun ni Hazel, pero parang kumabog yung dibdib niya. Tunog na lang ni Ethan na parang hinagod niya ang plema sa kanyang lalamunan. Hoy! Tumigil ka na sa kakasalita at ibigay mo na sa amin ang babae. At umalis na kayo dito. Pwede ba? At huwag nyo na kaming pakialaman at ang mga taong naninirahan dito ng tahimik. Kung ang babae ang nais nyo, bakit di nyo siya tanungin kung gusto niyang sumama sa inyo? Doon ay nagsalita si Hazel ng medyo nag-aalangan. Esmeralda, halika na. Umuwi na tayo. Hindi ka nabibilang sa mga nilalang na yan. Sumama ka na sa amin. Uuwi na tayo. Salita ni Hazel. Ayoko! Sawang-sawa na ako sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. Kagaya nyo! Salita ni Esmeralda, nagaralgal ang boses pa rin. Sabay, daong na ng barko sa pangpang. At doon ay narinig na naman ni Ethan kasama na ngayon si Hazel ang mga hiyawan sa barkong iyon. May mga daladala na naman itong mga tao na kanilang bibiktimahin. Nang biglang pagdaong nun ay agad na tumakbo yung tatlong nilalang kasama si Esmeralda na parang aakyat na sila sa barkong iyon dahil kasabay ng kanilang pagtakbo at pagdaong ng makalumang barko ay siya namang paglapat ng isang malaking malapad na tabla sa pampang. Alam ni Ethan na yon ang akyatan sa barkong yon kasi umapak na siya doon dati. At sa pagkakataong iyon ay alam na ng dalawa na kahit hindi man nila gustuhin, mapapalaban sila ng tuluyan sa pagkuha nila kay Esmeralda. Kaya naman sa pag-usal ni Hazel upang tawagin ang kanyang mga gabay, biglang bumugso ang malakas na hangin sa kinatatayuan ni Hazel at Ethan. Kasabay noon ang bulong ng gabay ni Hazel na si Burias. Hazel! At ni Cyrus. Hazel! Andito kami! Salita nila. At sunod naman ang pagbabaga ng mga letras sa balaraw ni Ethan. Sabay ng pag-uusal din ni Ethan ay ang salita ni Cartel. Ngayon, Ethan, makakasama mo na ako sa paglaban mo sa mga nilalang na yan. Salamat, Cartel. Tugon ni Ethan. Pagkatapos nun, upang mapigilan si Esmeralda sa pag-akyat niya sa barkong iyon, agad na bumato ng tigalpo si Hazel at kanyang pinatamaan si Esmeralda. Upang pigilan na ito bago pa makaakyat ito ng barko, pagtama ng tigalpo kay Esmeralda, tumumba ito. Bago pa man siya makaapak sa malapad na tabla na may mga kahoy na parang nagsisilbing hagdanan noon. Sa pagtumba ni Esmeralda
Agad na tinakbo iyon ni Atan upang kunin. Mabilis ang pagtakbo nun ni Atan. Sunod naman sa kanya si Hazel. Ngunit yung isang aswang na kasama ni Esmeralda ay binalikan siya nito at pupulutin na siya. Pero bago niya magawa yun, baon ni Atan ng kanyang balaraw. Naabutan niya ito agad bago nito madakma si Esmeralda. Pero aatake na naman yung isang aswang kay Atan na isa. At bago yun dumapo kay Atan, baon ni Hazel ng talibong sa tagiliran ng aswang na aatake sana kay Atan. Pagsilab ng apoy dito dahil nga kay Cyrus na naipaloob sa talibong ni Hazel. Kasabay pa noon ang pagliliparan ng abo nung aswang. Atan, si Esmeralda! Salita ni Hazel. Agad na sinapo ni Atan si Esmeralda at binuhat nito yung babae na ipinatong niya sa kanyang balikat. Nang nagawa yun ni Atan, agad silang bumuelta ni Hazel, papatakbo na. Papalayo na ang dalawa sa barko, pero may biglang tumamang pag-atake kay Atan mula sa likod. Dahilan upang madapa ito, nabitiwan niya si Esmeralda. Isang aswang na lipad ang tumabig kay Atan mula sa likuran niya. Pagbangon ni Atan, nakita niya si Esmeralda sa kanyang harapan. Ngunit biglang may bumabang lipad na aswang kay Esmeralda. At dinagit si Esmeralda at dinala ito sa himpapawid. Nang malingon naman ni Atan si Hazel, nakikipaglaban din pala ito sa mga humahabol sa kanila na aswang na lakad. Muling binaling ni Atan ang tingin niya sa aswang na lipad na dumagit kay Esmeralda. At nung nakita niyang nasa tapat na ito ng makalumang barko, binitiwan nung aswang na lipad ang katawan ni Esmeralda mula sa himpapawid. At sa paglaglag niya sa barko, hindi na alam ni Atan kung may sumalo doon. Kasi nga, hindi niya matanaw iyon dahil sa ibabaw yun ng barko. Anak ng pating oo! Salita ni Atan. Dahil sa nangyari, kailangan pa nilang umakyat sa barko upang mabawi ang katawan ni Esmeralda. Hazel, diyan ka na lamang. Ako na lang ang aakyat sa barko. Pagkarinig yun ni Hazel, habang nakikipaglaban naman ito. Atan, hindi ako papayag! Salita niya, sabay isang unday ng taga sa ulo nung isang aswang na katapat niya. Tumakbo na kasi agad si Atan. Agad na sumunod naman ulit si Hazel. Sa pag-apak ni Atan sa tablang aakyatan upang makasampa sa barkong iyon, mga aswang ang sumalubong sa kanya. Mga aswang na parabang kasusunog lang ang balat, ang kanya uling nakaharap na sumalubong sa kanya. Bumalik sa memorya ni Atan nung una niyang nakaharap sa barkong iyon ang klase ng aswang na mga yon. At dun nga, habang papaakyat si Atan sa napakalapad na tabla, nakipagdigma ito sa mga yon. Sa pagsalida ni Atan sa kanyang pag-akyat, baon nito ng balaraw sa bawat makasalubong niya hanggang sa dumami pa ang mga kalaban nila. Sa katunayan, sa pagtakbo ng sitwasyon sa ating mga imahinasyon, gumugulong at nagiging abo ang mga nakakasalubong ni Atan sa kanyang madaraanan, na kanya kasing pinadadaanan ang mga nilalang na yon ng talim ng kanyang balaraw. Pero mga minuto lang ang lumipas. Biglang may isang malakas na ipo-ipo ang umakyat sa tablang iyon at agarang nagsitalsika ng mga aswang at naglaglagan ang mga ito sa gilid ng tabla. Dahil doon,
Parang nawalis ang ibang kalaban ni Atan at pagtigil nung ipo-ipo, nakita ni Atan si Hazel na nandoon. Si Hazel ang gumamit ng kapangyarihan ng ipo-ipo. Namangha si Atan dahil nalaman niyang may ganun palang kakayahan si Hazel. Natigilan ito. Atan, ano pang hinihintay mo? Tara na! Salita ni Hazel. Doon ay nagpatuloy sila. At saglit lang ay narating na nila ang tuktok ng barko. Pero sa pag-apak nila sa ibabaw nun, biglang nanahimik ang lugar dahil nakatigil sa pagkilos ang lahat ng mga aswang sa barkong iyon. Daan, hindi lang 100 siguro ang nag-aabang sa kanila ng mga oras na yon. Dahil ang lahat ng aswang sa barko ay nakatuon ng pansin sa kanilang dalawa ni Hazel ng mga sandaling iyon. Para bang inaabangan talaga ng mga yon ang pag-akyat nung dalawa. Nang nagwika ang isang nilalang na nasa harap nila. "Sa wakas, bumalik ka, tagapagmana," sabi ng isang aswang. "Hinihintay ka talaga namin. At nagsama ka pa ng isang pipitsuging antingera." Dagdag pa nito. "Oh, bumalik ako. Dahil sa nambubulabog kayo sa lugar. Ibalik nyo sa amin ang babae. At malaya na kayong makakaalis. At huwag na kayong babalik dito. At umuwi na kayo kung saang lupalop man kayo ng mundo nang galing." Narinig nyo, mga kasama? Nagsalita ang tagapagmana. At mukhang sa tono niya ay pinagbabantaan niya tayo. Sa pagtama ng kausap ni Atan, tumawa rin yung karamihan sa mga aswang na parabang pangmamaliit nila sa kanya at kay Hazel. Ayun yung babae. Nagturo ang aswang sa di kalayuan, doon sa may mataas na bahagi ng barko, sa harap mismo nun, sa dulo. At nakita ni Atan at Hazel si Esmeralda na nakahandusay doon. Kunin mo, tagapagmana, kung kaya nyo. Dahil pag hindi nyo nagawa yon, amin na ang inyong mga katawan. At higit sa lahat, mapapasa amin na rin ang 13 talim. At pag napasa amin yan, mabubuhay na namin ang aming nawalang bayan. At mamumuhay na kami ng malaya sa mundong ito. Siguro ay hindi mo pa rin alam kung gaano kahalaga ang talim na yan. Ang 13 talim nito. Hindi ka ba nagtataka, tagapagmana, kung bakit nandyan ang pangalan ng isang pinakamalakas na rebelding anghel? Dahil ang 13 talim ay ang ngalan ni Lucifer o ang unang bituin ng umaga. Manahimik ka, nilalang. Kung meron man akong dapat tuklasin sa balaraw na pagmamay-ari ko, ako na ang may problema nun at hindi ikaw. Hazel, umanda ka. Madali lang naman na patayin ang mga ito. Pero mahihirapan lang tayo sa dami nila. Doon tayo tagilid. Salita ni Atan kay Hazel nang medyo pabulong. Atan, hindi kita iiwan. Salita ni Hazel. Katahimikan ng bumalot sa paligid. Salamat, Hazel. Huling bigkas ni Atan, kasabay ng pagkilos nila ni Hazel upang puntahan ang kinalalagyan ni Esmeralda. Doon yun sa harapan pa ng barko sa pinakatuktok. At dahil doon ay nagsiangil na ang mga nilalang at agad na inatake rin ang dalawa. Pagbaon ng talibong ni Hazel sa nais na pumatay sa kanya. Pagdaan naman ng talim ni Atan sa mga katawan ng aswang
na sumasalubong naman sa kanila. Habang ginagawa nila yon, ay nakakagawa naman sila ng daan sa kumpulan ng mga aswang patungo sa nakahandusayan ni Esmeralda. Nang may umatake kay Hazel mula sa likod, nais siya nitong kapitan pero agad yung tumalsik dahil sa malakas na puwersa ng hangin bilang proteksyon pa rin ng kanyang gabay na si Boreas. Depensa kay Boreas, opensa naman kay Cyrus dahil sa bawat pagbaon ng talibong ni Hazel sa mga yun ay tuluyang nasusunog ang mga aswang at nagiging abo. Samantala, iba naman ang epekto ng talas ng talim ng balaraw ni Ethan dahil sa bawat pagbaon o pagkasugat ng kanyang balaraw sa mga aswang. Ay siyang tuluyan na pagiging abo ng mga yon. Patuloy sa pakikipaglaban ng dalawa. Medyo nagtaka naman si Ethan na hindi na masyadong agresibo ang pag-atake ng mga aswang kagaya ng dati. Sa isip na lang niya, siguro ay may pag-iingat din ang mga ito dahil sa nakikita nilang kakayahan ni Hazel. Ngunit ganun pa man ay sunod-sunod pa rin ang mga yun sa pagsugod sa dalawa. Hanggang sa nagdikit na ang dalawa, si Ethan at Hazel. Dahil yung mga aswang nalipad, pansin nilang kumukuha lang ng tiyempo ang mga yon upang sila ay dagitin. Kasabay ng panandali ang pagtigil ng dalawa na magkatalikod sa isa't isa ay ang pagpalibot naman sa kanila ng mga aswang. Pero sa puntong iyon ay mga ilang dipa na lang ang layo nila mula kay Esmeralda. At tanging yun lang naman ang mithiin ng dalawa ng mga oras na yun ang makuha si Esmeralda. At umalis na. Wala naman silang balak na makipag-ubusan sa mga aswang na yun dahil alam nilang sa huli baka matalo pa sila. Dahil sa sobrang dami ng mga yun, nag-usap ng panandalian si Hazel at Ethan habang nakatalikod sa isa't isa. At ang plano, si Hazel ang babato ng tigalpo sa mga lipad na aswang at si Ethan naman ang bahala sa mga lakad na aswang hanggang sa makuha nila si Esmeralda. Wala nang sabi-sabi sa pagbato ni Hazel ng tigalpo sa mga lipad na aswang. Ay siya namang paggalaw ni Ethan upang ampatin ang susugod sa kanila ni Hazel sa ibabaw ng barko. Tuloy ang laban. Baon ng balaraw. Padaan ni Ethan ng talim. Bato ni Hazel ng tigalpo sa himpapawid. Hanggang sa narating na nila ang kinalalagyan mismo ni Esmeralda. Ngunit tuluyan naman na silang masusukol ng mga aswang sa dulo ng barko. Wala nang tatakbuhan si Hazel at Ethan. Eto na ang katapusan niyong dalawa. Paano kayo aalis dyan? Hindi naman kayo nakakalipad. Salita nung aswang. Kaya pala medyo maluwag ang pag-atake ng mga aswang na yun dahil plano lang silang sukulin sa kinalalagyan ni Esmeralda. Mai-corner kumbaga. Paano na? Nang magsalita si Hazel. Ethan, dali, bitbitin mo si Esmeralda. Agad na pinasan ni Ethan si Esmeralda na nooy wala pa ring malay. Anong plano mo, Hazel? Tatalon tayo. Salita ni Hazel. Hindi na nakapagsalita pa si Ethan dahil ang kasunod nun ay ang pagsambit ni Hazel sa pangalang Kapwang Bulod! Sa ngalan ng Diyos, tulungan mo kami! Sigaw na salita ni Hazel. Sunod ng pag-utib niya ng 3 buhay na salita. Segundo, ay bigla na lang may isang malakas na alon ang humampas sa barko.
dahilan ng pagkagulat ng mga aswang. Sunod noon ay ang pagkabaklas ng mga kahoy sa sahig ng barko. Kala nyo ba? Kayo lang ang may plano? Kanina ko pa hinihintay ang pagkakataong ito. Sa pagsasalita nun ni Hazel ay ang pagpapamalas ng kapangyarihan ni Kapambulod sa barkong iyon ng mga aswang. Galing sa espiritual na mundo ang barkong ito. Kung hindi ako nagkakamali. At hindi ito nabubuhay ng umaga. Malas nyo lang. Dahil si Kapambulod ay sa espiritual din. At kaya niyang gawin ang mga bagay sa barkong ito sa kanyang abilidad sa kalikasan. Dagdag pa ni Hazel. At sa pagkasira ng mga sahig nung makalumang barko, naging parang ugat-ugat ng malalaking puno ang mga kahoy. Pagkatapos ay yun na rin ang pumulupot sa maraming aswang dahilan upang hindi makakilos ang mga yon. Sa mga kagimbal-gimbal na kaganapan na yon. Atan, tatalon na tayo. Ha? Ano? Salita ni Atan. Basta, huwag ka nang magtanong. Tugon ni Hazel. Sa pagkasira ng barko ay pumulot pa ng isang piraso ng kahoy nun si Atan bago sila tumalon. At sa pagbagsak nila sa tubig, malapit din lang sa pampang, ay wala namang nadisgrasya sa kanila. Agad na iniahon ni Atan si Esmeralda. Sunod naman sa kanya si Hazel. Sabay bulong pa ni Hazel sa kanyang sarili ng Salamat. Salamat, Boreas. Nagpasalamat si Hazel dahil tumulong pala si Boreas sa kanilang pagtalon upang pigilan ang malakas na pagbagsak nila sa tubig sa pamamagitan ng hangin. At nang makaahon na si Atan at Hazel, nang biglang narinig ni Atan ang boses ni Esmeralda. Dahil kalong-kalong kasi noon ni Atan si Esmeralda. Nakahiga ito sa kanyang mga braso. Agad na ibinaba ni Atan si Esmeralda sa buhanginan nang marinig nila ang parang paglubog ng barko. Lumingon ang dalawa sa kanilang pinanggalingan. Doon ay nakita ni Atan at Hazel ang paglamon ng dagat sa makalumang barko ng mga aswang. Samantala, Sino ka? At nasan ako? Boses ng babae. Paglingon ni Atan at Hazel, si Esmeralda yung nagsalita. Mulat na ang kanyang mga mata. Ako si Atan, Binibini. Atan? Nagkatitigan ang dalawa ng minuto, si Atan at Esmeralda. Kasi nakahiga pa nun si Esmeralda at nakaupo naman si Atan sa tabi nito. Kaya medyo nakayuko din si Atan sa kanya. Nangingilala itong si Esmeralda ng mga oras na yon. Sa pagkakatitigan naman ng dalawa, nang makita yun ni Hazel, bigla na lang parang nakaramdam ito ng kirot sa puso niya.